4 months later ay ito si Becky. Nakatulala sa kawalan at naghihintay pa din sa iniwang pangako sa kanya ni Sam. Alam niya sa sarili niya na mahal niya si Sam. Minahal niya ito pero napapaisip siya kung worth it pa ba ang paghihintay. May hinihintay pa nga ba? Oras na ng trabaho pero parang walang kagana-ganang kumilos si Becky. Sumabay pa ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang lamig ng aircon sa loob ng kanilang opisina. Tumayo si Becky. Kinuha niya ang kanyang mug at nilagyan ito ng mainit na tubig at saka nagkape. Kailangan niya magising. Hindi siya pwedeng antukin dahil madami pa siyang trabaho na kailangan tapusin. Good morning, Beck. Grabe yung ulan, Diyos ko. Bumabaha na sa labas. Bungad sa kanya nang kadarating lang na si Joanne. Puti ka, papakape-kape na lang. Natapos mo na ba yung i-present mo kay boss? Dagdag pa nito. Katahimikan. Yan ang tanging sagot ni Becky kay Joanne. Parang wala itong nadinig sa mga sinabi sa kanya ng kaibigan. Uy Beck, ano ba? Wala ka ba nadidinig? Nakatulala ka na naman dyan. Bulala sa kanya ni Joanne sabay tapik sa kanyang braso. Biglang bumalik ang ulirat ni Becky. Nagulat pa siya na nasa harapan niya pala si Joanne. Jo, andiyan ka pala? Kanina ka pa? Tanong nito sa kaibigan. Ang dami ko na sinabi, wala ka man lang nadinig. Alam mo, hayaan mo na yan si Sam. Mag-move on ka na. 4 months na hindi na yung magpaparamdam. Saad ni Joanne kay Becky. Hindi naman nakasagot si Becky, bagkos ay ipinagpatuloy na lang ang pag-inom ng kape. Alam ni Joanne na hanggang ngayon ay naghihintay pa din si Becky kay Sam. Sa kanya lang kasi nakakapagkwento si Becky dahil sila lang ang madalas na magkasama. Gala na lang tayo mamaya after work. May bagong bukas na bar sa may timog, chika. Wika nito kay Becky. Wala akong gana ngayon, Jo. Next time na lang siguro at saka maulan pa. Masyadong hassle gumala pag ganito ang panahon. Sagot ni Becky sa kaibigan. Wala namang nagawa si Joanne kaya sumang-ayon na lang din ito sa kaibigan. Tumahimik na lang din muna ito at nagumpisa na magtrabaho. Hindi na nga ba talaga magpaparamdam si Sam? 4 months na pala agad yun. Ang bilis naman ng panahon. Bulong ni Becky sa sarili habang inaalala ang mainit na mga yakap at halik ni Sam. Bigla siya nagkaroon ng inis sa sarili nang mapagtanto na hinayaan niya ang kanyang sarili na ma-inlove sa isang tao na ilang araw lamang niya nakilala. Unti-unting nabuo ang galit sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ginamit lamang siya ni Sam upang makalimot ito sa sakit na nadama dulot ng paghihiwalay nila ng kanyang nobya. Hindi siya makapaniwala na sa tinagal-tagal niya naging mapili sa bagong makakarelasyon ay babagsak lamang pala siya sa isang katulad ni Sam. Sa isang taong manggagamit. Hindi niya na namalaya na unti-unti na palang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata hanggang sa makita na ito ni Joanne. Nilapitan na lamang ni Joanne ang kaibigan para i-comfort ito. Tahan na Beck, andito tayo sa office. Madami makakakita sa iyo. Tahan na. Sambit ni Joanne sa kaibigan habang yakap-yakap ito. Mabilis namang pinahid ni Becky ang mga luha at pinilit na lang na mag-focus sa kanyang mga ginagawa. Tama nga naman si Joanne. Nasa trabaho pa sila at hindi pwedeng makita ng mga tsismosang katrabaho ang mga nangyari sa kanya. Kinagabihan habang nakahiga si Becky sa kanyang kwarto, ay naisip nitong i-search si Sam sa Facebook. Ngayon na lang niya ito susubukang muli dahil nung unang beses na ginawa niya ito ay hindi niya nahanap ang pangalan ni Sam. Marahil ay iba ang inilagay nitong pangalan sa naturang social media. Wala talaga. Hindi niya talaga mahanap. Sinubukan niya nang i-search lahat ng pwedeng i-search pero wala talaga. Wala nag-a-appear na Sam na nakilala niya sa isang isla sa Batangas. Asan ka na ba, Sam? Asan na yung pangako na may hihintayin ako pagbalik dito sa Manila? Pinaasa mo lang ba talaga ako? Ginamit mo lang ba ako? Sobrang daming tanong ang gumugulo sa isipan ni Becky ngayon. Kinabukasan, araw ng Sabado ay plano sana ni Becky na magstay na lang muna sa bahay nila. Wala pa rin kasing tigil ang ulan. Kaya lang maya-maya ay biglang tumawag si Joanne.
Pinipilit nito na isama si Becky sa isang mall dahil meron doon na magandang movie ngayon at hindi nila ito pwedeng palampasin. Knowing Joanne, hindi ito pumapayag sa salitang ayaw ko, lalo na pag alam niya na malungkot ang tao na inaaya niya. Kaya napilitan na lang na pumayag si Becky. Ang siste ay susunduin na lang siya ni Joanne via Grab para hindi na sila ma-stress sa malakas na ulan. Ibinaba sila ng driver sa isang malaking mall sa may Ortigas. Doon nila napiling manood ng sine dahil plano pa nilang mamasyal pagkatapos manood. Tayo ang magde-date ngayon. Ako lang ang iisipin mo at wala nang iba. Tandaan mo yun, Becky, ha? Utos ni Joanne sa kaibigan. Tumango naman si Becky dahil maging siya ay yun din ang nais na mangyari. Ayaw niya nang maghintay. Ayaw niya nang malungkot. Nakaya niya nang mag-isa ng matagal na panahon. Kaya alam niyang makakaya niya ulit na gawin ito ngayon. Kahit alam niya sa sarili niya na iba yung naramdaman niya kay Sam, ay pipilitin pa din niya na kalimutan ito para na din sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit tingnan mo nga naman, sadyang mapaglaro ang tadhana. Habang naglalakad kasi ang dalawa patungo sa sinehan, ay may nakasalubong sila na isang pamilyar na nilalang. Sa tindig pa lang nito ay alam na agad ni Becky kung sino ito. Si Sam. May kasamang ibang babae. Halos hindi makagalaw si Becky sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lamang siya sa papalapit na si Sam. Si Sam naman ay biglang nagulat na makita si Becky. Biglang bumilog ang mga mata nito habang papalapit sa tila na estatwa ng si Becky. Nais sana ni Sam na tumigil upang kausapin si Becky pero hindi niya nagawa dahil na rin sa nakaangklang babae sa gilid niya. Muli ay tumulo na naman ang mga luha sa mga mata ni Becky. Si Joanne naman ay akmang susugurin na sana si Sam, subalit pinigilan na siya ni Becky dahil ayaw na nito may iskandalo pa sila. Natuloy pa din naman ang magkaibigan sa panonood ng sine pero tila nawala na sa konsentrasyon si Becky dahil na rin sa nangyari kanina. Nakakainis. Bakit kasi kailangan pa natin siya makita dito? Galit na wika ni Joanne. Hindi mo lang talaga ako pinigilan kanina, nakatigim na sa akin yung tomboy na yun. Sira ulo yun, ang lakas makagago. Dagdag pa nito. Si Becky naman ay wala pa ring imik sa kanyang kinauupuan. Ang masaya sana nilang date ng kaibigan si Joanne ay tila biglang naging isa sa pinakamalungkot na araw ng dalaga. Pilit mang libangin ni Joanne si Becky ay hindi pa rin ito natinag ang lungkot na nadarama ng dalaga ng araw na yon. Nang makauwi na sila sa kanika nilang tahanan, ay dumiretso agad si Becky sa kwarto niya. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maubos ang mga luha sa kanyang mga mata. Napapaisip na lang ang dalaga kung hanggang kailan ba titigil ang pag-ulan sa loob ng kanyang puso. Masyado na masakit. Pakiramdam niya malapit na siyang malunod. Gusto niya ng pagsisihan yung araw na nakilala niya si Sam. Sana pala hindi na lang siya sumama sa isla na yan. Sana hindi na lang siya umihi sa madilim na lugar. Sana hindi na lang niya inaya si Sam na sumama sa kanilang magkakaibigan. Natuldukan bigla ang paghihintay. Para siyang tanga. Naghihintay lang pala sa wala. Yung tao na natutunan niyang mahalin sa loob lang ng 3 araw ay nagawa siyang saktan ng sobra-sobra. Mahal na mahal niya si Sam. Merong something kay Sam na hindi niya nakita sa iba. May spark. Kaya kahit pilitin niya ang kanyang sarili na kalimutan ito ay hindi niya makayang gawin. Si Sam na talaga. Alam niya sa sarili niya na si Sam ang para sa kanya pero paano ito mangyayari kung nasa piling na ng iba si Sam? Ni hindi nga siya naalalang kontakin pagbalik nito sa Manila. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Becky. Hindi mawala sa isip niya si Sam. Maya-maya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito upang malaman kung sino nag-chat. Korean alphabet ang ginamit na spelling ng pangalan nito pero kung marunong kang magbasa ng Hangul ay mababasa mong pangalan ito ni Sam. Becky, ako ito si Sam. Sorry dahil hindi ako nakapagparamdam sa'yo. May mga unexpected things kasi na nangyari pagbalik ko ng Manila. Magkita tayo, Becky, mag-usap tayo. Nakatitig lang si Becky sa mga chat ni Sam. Hindi niya alam kung magre-reply pa ba siya o hahayaan na lang ito. Ano pa ba ang kailangan nilang pag-usapan? Malinaw naman na kay Becky na hindi siya ang pinili. Becky, please. I'm sorry. Kausapin mo ako, please.
Napilitan lang ako na bumalik kay Giselle dahil sinabi niya na magpapakamatay siya pag hindi ako papayag. Never kang nawala sa isip ko, Becky. Believe me. Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi lang muna ako nagparamdam dahil hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Sobrang gulo at gusto ko sana munang ayusin. Muli na namang tumulo ang masaganang luha sa mga mata ni Becky. Sobrang sakit pero kailangan niya magpanggap na ayos lang siya. Na okay lang sa kanya. Huminga muna siya ng malalim at nag-umpisa ng pindutin ang keyboard ng kanyang cellphone. Okay lang, Sam. Don't worry. Di na natin need na magkita. Hindi naman kita hinintay. Tugon ni Becky kay Sam. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Tinatawagan siya ni Sam. Sinagot niya ito habang nagpipigil sa kanyang pag-iyak. Becky, sorry, mahal kita. Ayusin ko lang to, please. Hintayin mo ko. Lagi na lang ba akong maghihintay, Sam? Ilang beses ba akong maghihintay? Kung hindi pa tayo nagkasalubong, hindi mo pa ako maaalala, no? Maniwala ka sa akin, Becky. Hindi ka nawala sa isipan ko. Sobrang gulo lang talaga ng buhay ko ngayon at ayaw kong madamay ka. Tama yan, Sam. Huwag mo na akong idamay. Huwag mo na din akong guluhin. Galit na ibinaba ni Becky ang call at humagulgol na ito sa pag-iyak. Panay pa din ang tunog ng kanyang cellphone. Walang sawang chat at call ang ginawa ni Sam pero hindi na ito pinansin ni Becky at sa halip ay in-off na lang niya ang kanyang cellphone. Kinabukasan ay halos hindi mabuksan ni Becky ang kanyang mga mata. Namamaga ito dahil sa sobrang pag-iyak kagabi. Bigla niya naalala ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito. Sangkaterbang missed calls at chats mula kay Sam ang bumungad sa kanya. Hindi niya ito pinansin nang biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Tumatawag na naman si Sam na tila ba ay nakaantabay ito kung kailan magbubukas ng cellphone si Becky. Hindi na ito pinansin ni Becky. Wala na siyang pakialam. Maya-maya ay biglang may kumatok. Nagulat pa si Becky dahil wala naman siya ina-expect na bisita ngayon. Sino naman to? Tanong ni Becky sa sarili. Nagulat pa siya dahil pagbukas niya ng pinto ay malinaw ng malinaw na si Sam ang nasa harap nito. Sam? Paano? Bakit ka nandito? Wika ni Becky. Maaari bang tumuloy, Becky? Tugon ni Sam. Dahil sa gulat ay hindi na nakapag-isip si Becky. Binuksan niya ang screen door at pinatuloy si Sam. Tahimik sila naupo sa may sala. Halos hindi nila matitigan ang isa't isa. Maya-maya ay binasag na ni Sam ang katahimikan. Si Giselle yun. Yung ex ko na bigla na lang nakipaghiwalay sa akin. Pagbalik ko ng Manila ay naabutan ko siya sa kondo ko. Nakikipagbalikan siya sa akin dahil wala na daw siyang ibang matatakbuhan. May nakabuntis sa kanya at di siya pinanindigan kaya napilitan siyang bumalik sa akin. Ayaw ko pero sinabi niya na magpapakamatay siya pag di ako papayag. Naawa ako sa magiging baby niya kaya napilitan akong tanggapin siyang muli. Hindi ko na siya mahal, Becky. Ikaw na ang mahal ko. Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo pero hindi ko siya magawang iwan dahil sa baby. Ayaw ko din siyang ma-stress kaya hinayaan ko na lang muna ang mga nangyayari. Hinihintay ko lang ng mga anak siya saka ako makikipaghiwalay, Becky. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Ang tanging pagkakamali ko lang ay hindi ko ito sinabi sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Alam ko, Becky, kahit hindi mo aminin. Alam kong hinintay mo ko. Nararamdaman yun ang puso ko. Kung makakaya mo pa sana akong hintayin muli. 3 months na lang, Becky, magiging malaya na ako. Mahabang paliwanag ni Sam. Hindi ko alam kung kaya ko pang hintayin ka. Yung maisip lang na may iba kang katabi sa pagtulog ay sobrang sakit na sa akin. Hindi naman ako bato para hindi masaktan. Ginawa mo lang akong tanga. May galit na sagot ni Becky. Walang nangyayari sa amin, Becky. Pinatuloy ko lang siya sa kondo ko pero never na may nangyari sa amin. Casual lang ang trato ko sa kanya. Muling pagpapaliwanag ni Sam. Maniwala ka sa akin, Becky. Kaya kitang titigan sa mga mata mo habang sinasabi ko to sa'yo. Wala na talaga akong gusto kay Giselle. Lahat ng ito ay dahil lang sa baby niya. Maniwala ka. Dagdag pa ni Sam. Hindi na napigilan ni Becky ang maiyak. Nangingibabaw na sa kanya ang sobrang pagmamahal kay Sam. Gustong-gusto niyang maniwala sa mga sinasabi nito kahit na nasasaktan na siya. Tumayo si Sam at lumapit kay Becky.
Niyakap niya ang dalaga at pinatahan. Nagtama ang kanilang mga mata. Muling naramdaman ni Becky ang spark. Nagkatitigan sila hanggang sa dumampi na ang malalambot nilang mga labi sa isa't isa. Nang araw na yun ay may nangyari sa kanilang dalawa na tanging ang malakas na ulan lang sa labas ang naging saksi. Ito na ba ang basehan na pag-aari na nila ang isa't isa? Ito na ba ang basehan para makasiguro si Becky na may Sam na babalik sa kanya balang araw? Buong araw na nagstay si Sam sa bahay ni Becky. Kung pwede lang sana na huwag na sila maghiwalay pang muli. Pero hindi pwede. Marami pang kailangang ayusin si Sam. Nang magdapit hapon na ay nagpaalam na si Sam. Yumakap ng sobrang higpit at humalik pa ng sobrang tamis si Sam kay Becky bago ito umalis. Sa pag-alis niya ay nag-iwan siya ng pangako kay Becky na siya lang talaga ang mamahalin nito. Kailangan lang talaga na maghintay. Naiwan na naman si Becky na mag-isa. Hindi sigurado sa mangyayari sa hinaharap. Hindi sigurado kung may hihintayin ba talaga. Baka kasi puro pangako na lang palagi. Isa na lang din siguro ang panghahawakan niya ngayon. Yung pagmamahal na kay Sam na lang niya kayang ibigay. Wakas. I know you told your friend you're not okay. And tell me what